Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga live stream at mga post. So ngayong araw, pag-usapan natin ang press conference ni Aimee. Alam naman natin na si Aimee ay kaalyado po ng mga Duterte yan. Kahit na pinapaniwala natin ang ating mga sarili noon na strategy lang ni Aimee yung pagsuporta niya sa mga Duterte. Pero ang katotohanan dyan, sa mga aksyon ni Aimee, sa pagkakandak niya ng mga hearing, at sa katapos niya lang na press conference, so hindi po dapat tayo makampante sa mga Duterte lang. Dahil po, parang ang pakiramdam ko talaga, si Aimee ay isa sa mga dahilan para pabagsakin ang kanyang kapatid. Ang administration ng kanyang kapatid ay mapasama sa sambayanang Pilipino dahil sa gustong malaman ni Aimee kung sino ang nag-utos. Obvious naman eh. O confirmation na lang yung gusto ni ni Aimee dyan. Kasi alam naman natin na ang mga sekretary at mga opisyal ng gobyerno ay alter ego po ng ating mahal na presidente yan. So, lumabas sa findings ni Aimee no, sa kanyang hearing na ginawa na hindi naman pala committee report yun, kundi yun po ay report niya lang. Kasi paano matawag na committee report yun? Kasi nasa recess naman po yung Senado na hindi naman po dapat mag-conduct ng investigation in the aid of legislation. Pero itong si Aimee, after ng 3 consecutive session niya, tapos inimbitan niya yung mga opisyal ng gobyerno na kung sino-sino yung gusto-gusto niya lang na iimbita, lumabas sa investigation niya na kailangan daw mo managot itong 3 opisyal ng gobyerno. Ay 4 pala, 4. Si Ambassador Lacanilao, pagkatapos si Torre, si Marbel, at saka si Boying Remulla. Ang gustong malaman ni Aimee, kung sino daw po ang nag-utos, kasi pinapalabas niya na nagsabuatan. Nakalatag na daw lahat ng mga plano, simula nung binatikos ni Rodrigo Duterte ang People's Initiative, at saka si Pangulong Bongbong Marcos. At yan ang lumabas sa press conference ni Aimee. Ang tinatanong ko lang, bakit kung totoo si Aimee at saka may utak siya, bakit nakafocus lang kay General Torre, Marbel at saka kay Boying Remulla yung recommendation mo sa ombudsman na kasuhan? Bakit hindi mo tumbukin ang presidente, ang kapatid mo? 'Di ba? Bakit hindi mo tumbukin ang kapatid mo? Itong mga sekretary na ito, hindi ito gagalaw kung wala po ang guidance ng ating mahal na presidente. Very clear naman, tama naman yung sinabi ninyo na ng Pilipinas ay walang jurisdiction ng International Criminal Court ayon kay PBBM. Tama naman yun. Pero klarong-klaro po sa paliwanag ni PBBM that we have an obligation, okay, sa international police na ginamit ng ICC para mapatupad ang warrant of arrest. Ang gusto lang patunayan ni Aimee, mga kamunting tinig, na ang gobyerno na ito ay inapi, pinipersonal, kasi paulit-ulit niyang sinasabi na politically motivated. Gaga ka ba? Political lahat ang pinag-uusapan dito. At ang mga statement ni Rodrigo Duterte, politika. Tandaan mo yan, Aimee. Kaya yung sinasabi mong politically motivated, gas-gas na yan. Alam naman ng taong bayan na nangyayari ito dahil sa politika. Kasi unang-una, ang kapatid mo nasa administration na. Presidente yung kapatid mo. Ano ang habulin ni PBBM kay Rodrigo Duterte at kay Sara? Wala namang pakialam ang presidente dyan kung tatakbo si Sara o kung sino mang hudas dyan sa mga Duterte sa init posisyon sa 2028. Ang pinapalabas ni Aimee Marcos ay parang pabagsakin ang mga Duterte. Kasi nga, napag-alaman naman na si Sara Duterte pala ay kasali doon sa listahan na mga posibleng arestuhin ng International Criminal Court. Siyempre, Interpol na naman ang gagamitin at otoridad na naman natin ang magpapatupad ng pag-aresto. Pero haharangan daw po yan ni Aimee. Haharangan daw niya to the best of her ability na hindi na maulit. Tapos, may mga citation pa siya na si retired Justice Ascuna, nagsabi na may magpalabag. Pero bakit ang Supreme Court wala pong pahayag sa mga ganyan?
So malinaw na malinaw talaga na choreograph at the same time yung presentation ni Aimee, kapatid na po ang tinitira. Kaya hindi totoo na hindi gusto ni Aimee ang destabilization. Kung ako lang ang magbasa ng gesture at the way Aimee Marcos answer sa mga questions ng media, klarong-klaro talaga na pinupunteriya ni Aimee ang administration ng kapatid niya. Kasi tinanong niya pa, ganito nga ba ang bagong Pilipinas? Based doon sa kanyang video presentation na sinabi niya na yan doon sa Cebu. Sinabi niya naman ulit sa press con niya kanina. 'Di ba? Ngayong araw lang nagkaroon siya ng press con. Mga kamunting tinig, ano ba talaga ang gusto mangyari ni Aimee? Pabagsakin ang administration. Nakakalungkot dahil ang talino niya hindi niya ginamit sa tama. Kayang ipagpalit ni Aimee ang sambayanang Pilipino na nabiktima ng dirty war on drugs ni Rodrigo Duterte. May mga biktima, may mga nanay, may mga tatay, may mga anak, may mga apo na naghihinagpis, humihingi ng hustisya sa loob ng 8 taon. Ipinaglaban po ng kanilang mga abogado. Wala silang pera, pasalamat sila dahil may tumulong sa kanila para mapagulong po yung kaso at yung complaint. Ngayon, dapat na-anticipate na ni Aimee yan. Oo, wala pong jurisdiction ang International Criminal Court. Pero hindi natin pwedeng tigilan ang mga opisyal ng gobyerno or whatsoever o kung sino man mga individual, mga abogado na maggawa ng paraan para tumulong sa investigation ng International Criminal Court. Dahil alam nila na may violation. Kasi hindi po ginalang ang karapatang pantao during the time sa pag-implement ng tukhang sa dirty war on drugs ni Rodrigo Duterte. So anong purpose ni Aimee sa pagganito na magkaso siya ng ganito? Kasuhan niya si Marbel, kasuhan niya si Torre, kasuhan niya si Rimulya. Si Hanelet nga, tahimik na nga sa obstruction of justice na ipapaka-iano sana ni General Torre. Dahil hinaharangan nila si Mildaldea at saka si Delgra, kung sino pa yung mga abogado na yun, di nga nagreklamo. Nag-file ba sila ng kaso laban kay Torre, laban kay Marbel, laban kay Rimulya? Wala. Here comes Aimee. After ng investigation niya, sino yung complainant? Si Aimee Marcos. So, hindi natin alam kung pipirmahan to ng Senate President ang kanilang report, hindi naman ito committee report. So, ibig sabihin, kung mag-file ng kaso, personal conviction ni Aimee yan. Pag nag-file siya ng kaso sa ombudsman, si Boying Rimulya, DOJ Secretary, si Merbil, PNP Chief, at saka si General Torre, ang CIDG Director, kung mag-file siguro si Aimee Marcos at ang committee niya, sa kanya lang yun. In her own volition yon. Hindi po kailangan ng perma ng Senado dyan kasi hindi naman yan committee report. Nakakatawa kasi unang-una, haharangan daw niya. Kung harangan ni Aimee, manood tayo kung paano siya kalagkarin ng mga kapulisan, paano siya filean ng obstruction of justice. Manood tayo. Para at least makita niya kung nasa tama ba siya o nasa mali ba siya. Mahalaga sa kanya yung kaso ni Rodrigo Duterte. Actually, individual lang naman ang sinurrender natin Hindi naman soberenya ng ating bansa. Kung di ba naman tanga itong si Aimee, soberenya, pero wala siyang comment doon po sa mga lumabas sa findings ng investigation ng committee ni Tolentino na may mga paid trolls dito po sa ating bansa para magsuporta sa China. Based sa ebidensya na ipinalabas ni Tolentino, ayun, mga kamunting tinig, may mga milyon-milyon na mga cheque na binabayad sa mga ganitong klaseng individual para lamang po suportahan ang naratibo ng China, magtutrol, maniktik dito sa ating bansa. Pero si Aimee Marcos walang pakialam doon. Masama ang loob ni Aimee dahil hindi pinapasok si Sara Duterte. Pagkatapos, hinarangan daw yung mga ng mga kapulisan, ang kanyang anak, yung mga abogado, kinaladkad, kung ano-ano mga terminology, naawa siya sa kay Rodrigo Duterte, matanda na, may sakit pa, pero nung nandoon sa Hong Kong, kalakas-lakas pa magmura, kalakas-lakas pa magyabang. Tapos ibinabalik ni Aimee yung People's Initiative.
Alam mo, Aimee, kung may problema ka sa People's Initiative, si Speaker Martin Romualdez ang birahin mo. Ang pinsan mo ang birahin mo. Ang pinsan mo ang awayin mo. Ha? Kung may problema ka sa People's Initiative, doon nag-ugat ang pag-imbestiga kay Rodrigo Duterte at saka kay Sara Duterte, kung ano-ano pa man dyan na mga pag-imbestiga, sisihin mo ang pinsan mo. Ngayon, kung ayaw mo masisi, ang nagtapang-tapangan ka sa Senado, wala ka namang pangalan na mabanggit. Nagsabi ka pa na may mga amuyong, may mga lulong sa palasyo. Banggitin mo kasi kung may concern ka, wala kang takot. Sino yung amuyong? Si Speaker Martin Romualdez ba ang amuyong? Ang asawa ba ng mahal na Pangulo ang amuyong? Bakit you cannot disclose it? Bakit hindi mo kayang ipagsigawan sa buong mundo? Total, nag-mention ka na, nakasuhan mo si Boying Rimulya, kasuhan mo si Marbel, kasuhan mo si Torre. Ngayon kung may na-identify ka na bumubulong sa kapatid mo at napapahamak yung kapatid mo, kung talagang mapagmahal ka na ate or manang, bakit hindi mo iprangka sa buong mundo na ito yung mga sumisira sa pangalan ng kapatid mo? Hindi na. Sabihin mo lang may amuyong, wala ka namang sinabi. Kung may personal ka na galit kay Speaker Martin, kung may personal ka na galit kay First Lady, kung may personal ka na galit sa mga tao na kapalibot sa Pangulo, maghanap ka ng ebidensya na pinapaikot ang kapatid mo ng mga tao dyan sa paligid niya. Kasi ang implication doon, parang pinapamukha mo sa tao na walang sariling desisyon ng presidente. Na mas bright ka pa kay PBBM. Bakit bright ka ba kay PBBM? Naturingan kang ate, mangu ka, naturingan kang ate. Ganyan ang trato mo. Tapos, so ibig sabihin, the whole approach ng Marcos administration, hindi mo gusto. Dahil kontra ka ng kontra, simula pa eh. Ever since, simula sa polpa, kontra ka ng kontra sa mga pulisiya ng iyong kapatid. So, anong purpose doon? Dahil po, kampi ka sa mga prinsipyo ng mga Duterte na isinusuka, isinusumpa, ikinakahiya ng majority ng mga Pilipino. Kasi may naniniwala pa naman sa mga Duterte na pinapaniwalaan mo eh. Dapat kung seryoso ka, bakit lang 3 lang filean mo ng kaso? Why you didn't file case against Anyo, National Security Advisor? Why you didn't file a case against Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro? Why you didn't file a case against the ILG Secretary Rimulya, the brother of the OJ Secretary Boying Rimulya? Why you did not file a case against the officials of Villamor Air Base? Why you did not file a case against the owner of what we call this private plane na nagdala kay Rodrigo Duterte sa Dahig? Bakit hindi mo kinasuhan ang lahat ng mga pulis na kasama po ni General Torre? Yan ang problema sa iyo, Aimee. Yan ang problema sa iyo eh. Kaya kulilat ka sa survey eh. Gumagawa ka na lang ng ingay para nang sa ganon siguro akalain mo, baka aakala ka na makabalik ka pa sa survey. Hindi na. Matatalo at matatalo ka. Kasi alam mo kung bakit. Hindi ka nga sinusuportahan ng mga Duterte eh. Actually nga, si Hanilet nga, nilait pa nga yung hearing na ginawa mo eh. Paik-ek lang yan. Si Panelo nga, hindi believe sa'yo. Si Haroroque, hindi believe sa'yo. Mga vlogger na mga DDS, hindi din believe sa'yo. Walang believe sa'yo. Si Sara Duterte, pinaplastic ka. Si Baste, binastos ka. Si Pulong, walang commendation galing sa kanila. They didn't appreciate what you are doing. Kasi alam nila na walang kwenta yung pinaggagawa mo. Ginagamit mo lang ang mga Duterte, ikaw ang nagmumulitika. Ang kapatid mo na si PBBM, hindi mo kayang idawit? Idawit mo. Bakit si Marbel lang? Bakit si Torre lang? Bakit si Rimulya lang? I-alter ego ng Presidente. Ibig sabihin, understood na alam po ni PBBM kung ano yung galaw ng mga alter ego niya. Pero naniniwala ang majority na walang nilabag ang gobyerno sa pag-surrender kay Rodrigo Duterte. Kahit ano pa mga president ang sasabihin mo dyan, kayo lang ang naniniwala dyan. No? We have an obligation sa international police. So, ang problema kasi sa iyo, Aimee, naggagaling-galingan ka. Ang problema sa iyo, sumanib ka sa kampo ng kasamaan at kadiliman. Ang ipinaglalaban mo ay ang plano ni Sara Duterte at ng mga Duterte na makabalik sa 2020 election. Di ba? Bakit? Saklawan mo yung desisyon ng taong bayan?
Ngayon, si Sara Duterte, kung ginfilean man ng impeachment complaint, bagay sa kanya, dahil hindi naman maayos ang paggamit niya ng pondo ng taong bayan sa kanya. Very simple lang naman. Kailangan lang naman ng Committee on Appropriations sa House of Representatives, ipaliwanag niya ang hinihingi niyang pondo. Pero ini-snub niya ang Committee on Appropriation. Ngayon, here comes the Committee on the Blue Ribbon Committee under CHUA na investigate the so-called mali na paggamit ng pondo ng confidential funds. May mga ebidensya, paglagay ng mga walang identidad na mga pangalan sa resibo, may mga ebidensya, nagagalit ka. Tapos sasabihin mo sa taong bayan, may effort na pabagsakin ang mga Duterte. You accuse the Marcos administration wherein your brother is the president. Bakit hindi mo kayang tumbukin ang kapatid mo kung talaga bang gusto ni PBBM na pabagsakin si Sara Duterte at ang tatay niya? Paano pabagsakin ni PBBM yun? During the time sa kasagsagan na sumasali si Sara Duterte sa rally against kay PBBM, walang sinabing masama si PBBM, bagkus ginawa pa siyang caretaker. Pinagkatiwalaan pa siya. Si Rodrigo Duterte, kahit ano pang babalahura, tinawag niyang adik, tinawag niyang bangag, na yon ay modelo ng mga DDS ngayon, walang pong salita na masama na binitiwan ang presidente sa kanila. Paano mo? Ngayon, kung may mga nakapalibot kay Rodrigo, kay PBBM na gustong pabagsakin ng mga Duterte, why you did not mention it to the whole wide world? Para at least malaman ng taong bayan. Mapoproteksyonan mo ang presidente. Hindi niya kayo nag-usap ng presidente eh. Kasi ang sabi mo, you didn't talk ages na sa kapatid mo. Kagagahan yung mga ganyan. Kaya, mga kamunting tinig, huwag tayong makafocus kay Sara at kay Digong. Si Digong wala na magagawa yan. Mabubulok na lang yan doon sa ICC. Or either sa banga na lang yan, or sa jar, o sa Tupperware ilagay pagbalik ng Pilipinas, kung makakabalik pa. Kung magkaroon sila ng magic dyan, or hokus-pokus. Ngayon, si Sara Duterte, anytime, sabi ni Amy, nasa last daw, pero baka unahin daw damputin si Sara Duterte. Congratulations sa International Criminal Court. Achievement nila yon. And congratulations sa mga biktima dahil po makakuha na sila ng talagang partial justice. Okay? Ngayon, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Danao, si Karamat, o si Albayalde, ayan, si Sara Duterte, nakaambang na arestuhin, ayon po kay Amy. Pero sabi niya, chismis lang daw. Tapos pag tinanong siya ng media, naku, hindi daw siya kuno nagbabasa ng rating. Yung pagkachismosa mo, hindi mo nalalaman kung ano yung rating. So, wala na tayong aasahan kay Amy. Ito ay isa sa mga matuwa. Ito ay isang taong matutuwa kapag bumagsak ang Marcos administration. Pero in their dreams. Dahil marami pong mga matitino na mga Pilipino na hindi hahayaan masira ang Marcos administration dahil lang sa walang kwentang mga ngaw-ngaw ng mga asong ulol ni Rodrigo Duterte. Si Amy Marcos, nag-iingay na lang yan dahil alam niya matatalo yan. Milagro na lang kung manalo kasi alam mo kung bakit. Ang mga loyalista, hindi na siya butuhin. Ang mga Dutertards, hindi na siya butuhin. Kaya nga nag-iingay si Amy kahit alam niyang walang patutunguhan ang kanyang ingay. So ganun lang makamunting tinig, mag-ingat tayo kay Amy, ipalaganap natin na si Amy Marcos ay isa din sa mga siguro, sabi niya ayaw niya ng destabilization. Pag matanggal ang kapatid niya sa pwesto, matutuwa si Amy. Matutuwa si Amy kapag matanggal ang kapatid niya sa pwesto. Kawawang nila lang. Dahil sa inggit, sa selos, pagmamagaling, looking good and better than, nasubrahan. Okay? So hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Nagsasabing tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas na hindi po pinapaniwalaan ni Amy dahil po ang kanyang loyalty hindi sa taong bayan kundi sa mga Duterte. Kayang traidorin at ipagkanulo ni Amy ang kanyang kapatid. Kaya ni Amy makita na mapaalis at mapatalsik ang kapatid niya, mapabagsak ang Marcos administration para lang masatisfy ang saya ni Digong, ang mga kaalyado ni Digong at saka ni Sara Duterte. Yan po ang totoo, mga kamunting tinig. Bye-bye.